What's crap, guys? This is Engineer Oyo, and isa akong licensed civil engineer, a content creator, and isa akong small contractor na nag-uumpisa pa lamang dito sa Pilipinas. And welcome sa aking YouTube channel. Sa vlog na ito, ay pag-uusapan naman natin ang isa sa very common practice na ginagawa sa construction, which is yung pagkuha ng mga subcontractor. Ano nga ba ang magiging benepisyo nito sa atin? At ano naman ba ang mga posibleng problema na dapat nating paghandaan bilang isang contractor or project owner? Kung interesado ka sa topic na to, tara, sabay-sabay natin pag-usapan. Una sa lahat, ano nga ba ang subcontractor? Ang subcontractor, ito yung isang grupo or isang individual na kinukuha natin para gumawa ng isang specific na scope of work. For example, electrical works, tiling works, painting, pwede rin plumbing, and pwede rin ng roofing. And meron pang mga iba. Ano nga ba ang mga advantages at disadvantages ng pagkuha natin ng subcontractor? So, unahin natin pag-usapan ang kanyang mga advantages. So, ito, based lang to sa aking experience and mga nalalaman. Unang-una is yung specialized skills. So, isa ito sa may pinakamalaking advantage dahil, yun nga, expertise. So, may kanya-kanya silang specialization yung mga subcontractor na yan, kaya mas nagiging pulido at mas mabilis ang trabaho. Ikalawa is, mas mabilis ang magiging project completion ng inyong project. So, dahil sabay-sabay ang paggawa sa iba't ibang mga scope of work, bumibilis ang overall project timeline natin. So, dahil minsan may mga tumatagal ang project dahil yun nga, labo-labo yung mga workers na gumagawa doon sa isang site. So, nagkakalituan sila. Number 3, ito, importante rin to and magandang advantage din to, which is yung mas kontrolado ang magiging gastos. Kasi kadalasan dito sa mga subcontractor, meron na tayong fixed contract price, no? So, yun yung talagang fixed na. Hindi na pwedeng baguhin. Kung ano yung napag-usapan din yung presyo, yun yung babayadan. So, kaya mas madali mong ma-monitor ang budget at iwas ka sa overspending. Kumbaga, may kaukulang presyo na tayo agad para dito. So, hindi na katulad ng iba na nagkakaroon ng mga hindi inaasahan ng mga gastusin sa site. Dahil nung ginawa yung quotation, siguro, hindi nila na-anticipate na yung mga ilang mga site condition na dapat, yun, naisip nilang gawin or baka may pagkakagastusan or for example, yung location, ganon, yung travel ng mga delivery na kailangan bayaran. So, kailangan kasama rin yun sa paggawa ng quotation ninyo. Kung hindi nyo nagawa yun, so, sa'yo mapupunta yung overspending na yan, no? So, yung budget mo, syempre, mababawasan na yung magiging profit mo or yung kita mo. Pang-apat na advantage ng pagkuha ng subcontractor is mas kaunting manpower management na lang. Ano ba ibig sabihin nito? So, hindi mo na kailangan mag-hire at mag-manage ng sobrang daming tao dahil itong subcontractor na to, meron na siyang sariling mga tao. So, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, sobrang hirap na humanap ng mga mapagkakatiwalaan na mga workers. Hindi ko naman nilalata, pero sobrang hirap lang talaga kasi yung iba, papasok lang, tapos biglang babali, tapos aalis na. And then, yung iba naman, is yung quality ng trabaho, may mga kuyakoy, ganon. So, yun, mas mabuti na siguro kumuha ka na ng subcontractor. At least, yun nga, sariling tao na nila yung gagawa. Pag-usapan naman natin kung ano naman ang mga disadvantages ng pagkuha ng mga subcontractors. Number 1 issue is about coordination issue. So, kung mahina ang coordination, pwedeng magkaroon ng delay. Dahil minsan nakadepende yung isang scope of work sa natapos ng iba. Madalas itong nangyayari sa mga construction site, no? Minsan, nade-delay yung isang grupo dahil sa hindi pa tapos gawin ng isang grupo ang scope of work nila. So, ikalawa is about quality control problems. So, ano ba ibig sabihin nun? So, hindi lahat ng subcontractor ay pare-pareho ng kalidad ng trabaho. So, kaya mahalaga ang inspection and supervision. So, tip ko lang, no? Hindi porket meron na kayong subcontractor, hindi na kayo bibisita or hindi nyo na i-check yung quality ng gawa ng mga tao nila, no? Kailangan i-check nyo pa rin yan kasi binayaran nyo sila. So, dapat kung ano yung binayad nyo sa kanila,
ang trabahong ibigay nila dapat sapat lang din dun sa kung magkano yung binayad ninyo. So, syempre, halangan naman laki-laki ng binayad nyo, tapos ang quality ng gawa nila is sablay naman. So, yun. Para maiwasan mo yung sablay, kailangan i-double check mo rin yung gawa ng mga subcontractors. At ang pinakahuli na disadvantage ng pagkuha ng subcontractor is about risk ng delay. So, madaling salita, kapag delay ng subcontractor, nadadamay ang buong project schedule. So, yun lang yung mga disadvantages na nalalaman ko. Ito, bonus na rin, no? Magbibigay na rin ako siguro sa inyo ng siguro 5 paalala or reminder bago kayo kumuha ng mga subcontractor. So, bilang contractor or project manager, tandaan mo itong mga to, ha. Una, kailangan lagi kayong may written contract. Pangalawa, klaro dapat ang inyong scope of work. Pangatlo, dapat meron kayong schedule and penalties na mapag-uusapan. Pang-apat, dapat may quality standards ang gawa. And number 5, pinakahuli, dapat mag-conduct kayo, magkaroon kayo ng mga regular site meetings kasama mga subcontractor about sa mga nagiging accomplishment sa inyong trabaho. So, ito, no, magbibigay ako siguro sa inyo ng conclusion or summary about sa ating topic ngayon, which is sa pagkuha ng subcontractor. Oo, tama, malaki ang naitutulong ng subcontractor sa ating mga project kung tama ang pagpili at maayos ang pamamahala. Pero kung magiging pabayaan naman, syempre, kabalik na naman nito is maaari sila maging source ng delay at problema sa ating mga project. Kaya kayo bilang mga nag-uumpisa pa lang ng contractor katulad ko is maging mapili at maingat tayo sa pagpili ng mga subcontractors, no? Nakukunin natin. Huwag tayo magpapadali sa mga mabulaklak nilang salita, no? Minsan nangyari na sa akin yan. Pero yun, at least natuto na ako. So may iba kasi dyan, magaling lang sa salita, pero pagdating sa gawa, sa trabaho, yun, may mga sablay pala. Kaya yun, always check yung kanila mga company profile, yung mga nagawa nila, and mag-conduct din kayo ng interview sa kanila. So yun lang, no? Kung may natutunan naman kayo sa video na to, don't forget to like and share at mag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat mga kaskarap. Laging tandaan, basta't may ininyerong abilidad, struktura, hindi kalidad.